will praise and lift you high, El Shaddai. Walang sa kalampakan, Panginoon. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. At Panginoon, To the power of your name, you turn the sea into dry land. To the outcasts on your knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. The years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most wholesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, age to age, you're still the same. By the power El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai, El I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nakikita man at hindi nakikita. Sa hapong ito, sama-sama ka naming pupurihin, sama-sama ka naming sasambahin. Maraming salamat po sa pribilehiyo na ibinigay mo sa amin, na ikaw ay aming mapaglingkuran.
Salamat sa pagkakataon na muli amin pong mapapakinggan ang iyong mga salita. Patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin. Busugin mo, Panginoon, ang aming gutom na kaluluwa. Busugin mo, Panginoon, ang aming espiritu. Loobin mo, Panginoon, na ipaunawa mo sa amin ang iyo pong mga salita. Liwanagan mo ang amin pong kaisipan, ang aming puso, at ngayong hapon na ito, pagpalain ang kabuuhan ng pagtitipong ito. Pinaniniwalaan namin ang pagkilos ng Santong Espiritu. We use the authority that you've given us. We bind right now all demonic forces, all principalities in the air. You, spirit of deception, spirit of doubt, spirit of unbelief, spirit of rejection, spirit of sickness and diseases. In the name of Jesus, we bind you right now. And in the name of Jesus, we release the spirit of understanding, the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of miracle, the spirit of healing. And right now, Father, we cover this place with the precious blood of your Son, Jesus Christ. And we give you back all the praises and glory in Jesus Christ's name. Everybody say Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now, if you have a Bible, please open your Bible in the book of Ecclesiastes, chapter 8, verse 11 to 13. Ecclesiastes, chapter 8, verse 11 to 13. Whenever a sentence for a crime is not carried out swiftly, the human mind becomes determined to commit evil. Even though a sinner does what is wrong 100 times and still survives, nevertheless, I also know that things will go well for those who fear God, who fear in His presence. But things will not go well for the wicked person. He will not lengthen his life like a shadow, since he has no fear before God. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid, pagkat siya'y may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makabubuti sa Kanya. Maaga silang mamamatay, pagkat di sila natatakot sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang pagkain ng atin pong espiritu, ang salita ng Diyos. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Glory, 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 glory to Christ Jesus. Hallelujah. God is great. All the time. God is good. All the time. Hallelujah. Praise God. Now, bago po kayo magsiupo, mga kapatid, ay inyo muna pong batiin ang inyo pong mga katabi at sabihin po ninyo, ako'y nagagalak na ngayong hapon, muli kitang nasilayan. Okay, kamayan mo yung iyong katabi. Ayan, kamayan mo siya. Glory to God. At syempre, habang kinakamayan mo siya, ngitian mo siya ng matamis na ngiti. Glory, glory, glory to God. Now, pwede na po kayong makakaupo sa napakainam at napakagandang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Now,
Ngayong hapon ay nais ko pong i-share sa inyo ang magandang balita ng ating Panginoon. At ang atin pong paksa, ang atin pong topic ngayon, ito po'y pinamagatan nating the fear of God. Sabihin nga natin, the fear of God. Okay, sa Tagalog po ay ang banal na pagkatakot sa Diyos. Sabihin nga natin, banal na pagkatakot sa Diyos. Okay. So iba po yung takot kapag nanonood ka ng movie na horror. 'Di ba? Sino rito yung madalas manood ng movie? 'Di ba kapag nakapanood kayo, lalong-lalo na ng mga zombie, ng mga monster, 'di ba napapasigaw ka sa takot? No, lalong-lalo na kapag hinahabol na yung mga tao, pati ikaw ay emotional at napapasigaw ka sa takot. Yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay hindi po ito takot sa monster. Hindi ito takot dahil pangit yung iyong nakikita. Ang ating pag-uusapan ngayon, ito po'y tinatawag na holy fear or banal na pagkatakot. Sapagkat ang takot na ito po ay pagkatakot ng tao sa Diyos. Ang tawag po ay holy fear. Sabihin niya natin, holy fear. Okay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw ba ay mayroon na banal na pagkatakot sa Diyos? Ano ang kanyang tugon? Okay, palakpakan muna natin ng malakas ang ating Panginoon. Now, tayo po ngayon ay nasa panahon kung saan marami po ang mga tao na halos wala ng takot sa Diyos. Tayo ngayon ay nasa panahon, mga kapatid, na kung saan laganap ang kasamaan. Sa ating bansa, na bansang Pilipinas, makikita po natin na napakarami po na mga krimen ang nagaganap. Bawat oras, mga kapatid, bawat araw ay mayroong krimen na nagaganap. Kung ikaw ay masipag magbasa ng mga pahayagan at nakikinig ng radyo at nanunood ng telebisyon, makikita mo na laganap ang krimen, laganap ang kasamaan. Mayroong anak na pinatay ang kanyang magulang. Mayroong kapatid na pinatay ang kanyang kapatid. Okay? At ngayon, mga kapatid, ay lumalaganap ang kasamaan. Matindi ang paglaganap ng kasamaan sa ating kapanahunan ngayon. At minsan, kung hindi po tayo mag-iingat, even Christian, even believers, kahit mananampalataya na, ay pwedeng mawala sa iyo yung tinatawag na holy fear. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, holy fear. Okay, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Now, the question is, what is the fear of the Lord? Ano po ba ang ibig sabihin ng fear of the Lord or banal na pagkatakot sa Diyos? First, reverence o respect for God. Ito po ay paggalang. Okay? Ito ay pagbibigay ng respeto sa Diyos. Natatakot ka sa Diyos hindi dahil sa pangit yung kanyang hitsura. Natatakot ka sa Diyos hindi dahil nakakatakot yung kanyang hitsura.
Natatakot ka sa Diyos sapagkat grabe yung kanyang kabanalan, grabe yung kanyang katuwiran, at dahil sa kanyang kabanalan, dahil sa kanyang katuwiran, ayaw mong labagin ang kanyang kalooban. That is holy fear. Yan po yung banal na pagkatakot sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, meron ka pa bang takot sa Diyos? Ano ang kanyang tugon? Now, the question is, what are the fruit and benefits of the fear of God? Ano po ba ang bunga, ang benepisyo ng banal na pagkatakot sa Diyos? First, my dear brothers and sisters, it is the beginning of wisdom. Ang taong mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, ito po yung pasimula kung saan siya ay magkakaroon ng karunungan. Tanungin mo ang iyong katabi, gusto mo ba ng karunungan? Ano ang kanyang tugon? Okay, sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, ganito ang sinasabi, the fear of the Lord is where wisdom begins. And knowing holiness demonstrates understanding. Okay, sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Sabi rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Okay, bakit kaya ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan? Bakit po? Kasi when you fear God, okay, pag ikaw ay mayroong takot sa Diyos, iginagalang mo yung kanyang mga kasulatan. Natututo kang magnilay, natututo kang magbasa, natututo kang mag-research, natututo kang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat alam mo ang salita ng Diyos, ito ang iyong gabay at patnubay. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So wisdom teaches the fear of God. Ang karunungan po, ito'y nagtuturo ng pagkatakot sa Diyos. Proverbs 15:33. Ganito po ang sinasabi, the fear of the Lord teaches wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos, ito'y nagtuturo ng karunungan. And humility precedes honor. Now another, what are the fruit and benefits of the fear of God? Second is, it leads people to depart from evil. Kapag ang isang tao ay mayroon pong takot sa Diyos, mga kapatid, ito po yung kanyang gabay. Okay? Siya po ay napapalayo sa masama. Sabihin mo sa iyong katabi, inilalayo ka sa masama kapag may takot ka sa Diyos. Amen po ba? Okay, halimbawa, mga kapatid. Okay? Simpleng ilustrasyon. Pag meron kang takot sa Diyos, ito yung mag-guide sa iyo. Di ba? Merong mangungusap sa iyo. O anak, huwag kang dumaan doon kasi ando doon yung mga barkada mo. Pagdating mo doon, paiinumin ka nila. Dahil alam mo na pagdating mo doon, paiinumin ka nila, maglalasingan kayo. Ang gagawin mo, magdidesisyon ka, hindi ako pupunta ron. Ganyan yung fear of God. Ganyan yung banal na pagkatakot. Ika-guide ka niya, tuturuan ka niya, ida-direct ka niya kung ano yung nararapat mong gawin. Amen?
Pero yung full, yung hangal, mga kapatid, yung taong walang takot sa Diyos, nandun yung aking mga barkada, sigurado mag-e-enjoy kami. No, pagdating mo doon, alam mo namang may inuman doon, yun. Nalasing ka tuloy. Nalaglag yung bunga ng Espiritu. Hello? Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. In Proverbs, chapter 16, verse 6, ganito po yung sinasabi, iniquity is atoned for by gracious love and truth. And through fear of the Lord, people turn from evil. Okay? Sa Tagalog po, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Bakit tayo humihiwalay? Kasi meron tayong takot sa Panginoon. If you have holy fear to God, iiwasan mo ang masama. Iiwasan mo ang kasalanan. Iiwasan mo ang pagsusugal. Hello? Iiwasan mo ang pangungutang. Di ba? Alam mo namang ang dami mo ng utang, mangungutang ka pa. Okay? It depends upon the situation. Kung alam mo naman na yung uutangan mo, hindi ka tutubuan ng malaki, yung holy fear pa rin, yung banal na pagkatakot pa rin ng Diyos ang mag-guide sa'yo. Ando doon yung wisdom na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Ito palang uutangan ko, konti lang yung interest. No? Di ba? Okay. At ito palang uutangan ko, hindi ako gigipitin. Okay? But, my dear brothers and sisters, kailangan marunong kang tumupad sa usapan. Hindi porkit mabait yung nagpautang sa iyo, hindi mo na siya babayaran. Minsan kasi, dahil mabait yung nagpautang, no, pag nakita kayo, ngingiti-ngiti lang sa'yo, pero meron na palang dinadala yon sa loob. Okay? So, pag ikaw ay merong holy fear, merong banal na pagkatakot, ito yung mag-guide sa'yo. Ilalayo ka niya sa masama para hindi ka mapahamak. Di ba maraming mga tao ngayon very careless. Bakit? Abay, natutuwa kapag nangungutang. Utang sa kaliwa, utang sa kanan, utang sa likuran. Halos lahat na yata ng Bombay na utangan. Diba? Hindi maingat. Pero pag meron kang fear of the Lord, kung meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, ito yung maglalayo sa iyo para hindi ka mapahamak. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Glory to Jesus! Another, what are the fruit and benefit of the fear of God? Pangatlo, it leads us to pursue righteousness. Ang taong mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, i-guide ka para magawa mo kung ano yung matuwid at kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Di ba maraming mga kabataan ngayon, mga kapatid, basta't gwapo, yun na. Di ba? Hindi muna nag-iimbestiga. Baka mamaya ito'y mayroong sabit. No? Baka mamaya, ito ay may pinakasalan na pala. Diba? Pero pag meron kang holy fear, pag meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, ito yung mag-guide sa iyo. Ito yung magtuturo sa iyo para gawin ang mabuti, para gawin ang tama. Kapatid, wala kang dapat ipag-alala sapagkat sa bundok ni Yahweh ay mayroong nakalaan. Yung iba
iba nagwo-worry, naku, 60 years old na ako. Naku, 65 years old na ako. Don't worry. Hindi ka dapat nagwo-worry, hindi ka dapat nag-aalala. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, something good is going to happen. So ang taong merong takot sa Diyos, mga kapatid, ginaguide siya para magawa niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya nga kapag may takot ka sa Diyos, nagiging obedient ka. Naging masunurin ka sa kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Di ba, hindi ka pasaway. Hindi matigas ang ulo mo. Hindi ka puro reklamo. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, mula ngayon, huwag kang reklamo ng reklamo. Praise God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Another, my dear brothers and sisters, what are the fruits and benefits of the fear of God? Okay? Ang pang-apat po, mga kapatid, it gives protection and strength. Sabihin nga natin, protection and strength. Ang taong merong banal na pagkatakot kay Yahweh, ang taong merong takot sa Diyos, pinoproteksyonan siya ng Diyos. Iniingatan siya ng Diyos. Para siya ay hindi mapahamak. Para siya ay malayo sa masama. No, merong nag-guide sa iyo. No? Sabihin mo sa iyong katabi, sinasamahan ka ng Diyos. Okay, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. So, need not fear men or circumstances. No, hindi ka dapat matakot sa pumapatay ng katawan, pero hindi naman nakakapatay ng kaluluwa at katawan. Bagkus, matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa at katawan. At sino yun? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise God. Wrath upon those who do not fear of God. Romans 1:18. Sabi sa Romans 1:18, for God's wrath is being revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness and those who in their wickedness suppress the truth. So mayroon ng kahatulan doon sa mga taong walang takot sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magkaroon ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Amen po? Natatakot ka sa Diyos, hindi dahil sa nakakatakot siya. Natatakot ka sa Diyos kasi grabe yung kanyang kabutihan sa iyo. Hallelujah. Grabe yung kanyang pagmamahal sa iyo. Hallelujah. Grabe yung kanyang kagandahang loob sa iyo. At dahil doon, mga kapatid, tumatanaw ka ng utang na loob. Hallelujah. Hindi mo nilalabag yung kanyang kalooban. Hallelujah. Sinusunod mo yung kalooban ni Yahweh El Shaddai. Everybody shout, praise God. Now, those who fear God, sa mga taong meron pong banal na pagkatakot sa Diyos, God's goodness is laid up for them. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang bait-bait sa iyo ng Diyos. Di ba? Mararamdaman mo naman yan eh. Bakit? Kasi na-i-experience mo. Di ba? Ando doon yung favor ng Panginoon. Hallelujah. Favor ng Panginoon na makarating ka dito sa Singapore. Hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Favor ng Panginoon, mga kapatid, na ikaw ngayon ay naririto sa gawain ng Panginoon. Hallelujah.
Favor ng Panginoon na ikaw ay merong lakas. Favor ng Panginoon na ikaw ay nabubuhay. Ito ay biyaya niya, ito ay grasya niya, at dapat kang tumanaw ng utang na loob kay Yahweh El Shaddai. Everybody shout, praise God. And listen, those who fear God, they shall not want. Ang taong merong takot sa Diyos, mga kapatid, hindi sila magkukulang. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo sa iyong katabi, ang yaman mo pala. Hallelujah! Amen po? Yes! Why? Sapagkat ang ating Ama na nasa langit, ang nagmamay-ari ng lahat ng mga ginto, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga diamante, at siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. If your daddy is rich, you also rich. Glory to God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. So, they shall not want. Psalm 34 verse 9, ganito yung sinasabi, fear the Lord, you holy ones of His, for those who fear Him lack nothing. Hindi ka magkukulang. Hindi ka mawawalan. Amen po. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kitang-kita ko ang pag-asenso mo. Hallelujah! Woo! Glory! Kapatid, huwag mo lang iwawala yung takot sa Diyos. Okay? Kasi yung pagkatakot sa Diyos, naaalis yung kataasan ng loob mo. Natututo kang maging mapagpakumbaba. Ina-acknowledge mo na lahat ng mga bagay na tinatangkilik mo ngayon ay hindi talaga sa iyo, kundi ito ay galing kay Yahweh El Shaddai. Everybody shout, praise God. Praise the Lord. So another, those who fear God, God's mercy is upon them. Sabihin mo sa iyong katabi, ang awa ng Diyos ay sumasayo. Amen po? No? Sino rito yung damang-daman niya, yung habag, yung awa ng Diyos sa kanyang buhay? No? Grabe si Lord. Hindi lang sa iyo ipinaranas yung kanyang habag, yung kanyang awa, maging sa buo mong sambahayan, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Hallelujah. Grabe yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Grabe. Yung kanyang pagmamahal sa atin in spite of the fact na hindi tayo karapat-dapat because of our sin. Hallelujah. Inabot tayo ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Amen po. Diba? Siguro may mga kaklase ka noon ang sabi sa iyo, naku, hindi ka na-aasenso. O kaya may mga kamag-anak ka nagsasabi sa iyo noon, naku, hindi ka na-uunlad. Pero dahil sa favor ng Panginoon, dahil sa grasya ng Panginoon, kung bakit naabot mo kung ano yung kinalalagayan mo ngayon. Because of God's mercy. Because of God's favor. Hallelujah. Kapatid, walang rason para talikuran mo siya. Walang dahilan para ikaw ay manlamig. Walang dahilan para ikaw ay manghina. Bagkus, yung habag ng Panginoon, yung kabutihan sa iyo ng Panginoon, yung pag-ibig sa iyo ng Panginoon, ito yung magpupush sa iyo para patuloy siya na paglingkuran sa buhay mo.
Hallelujah. Ewan ko lang mga kapatid, kung pagkatapos ng lahat ay maiisipan mong layuan siya. No way. Sabi nga, I have decided to follow Jesus. No turning back! No turning back! Walang dahilan, walang rason para bumalik ka sa lumang mong buhay. I encourage you, patuloy mong pag-alabin ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Patuloy kang mag-init at mag-alab sa paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Everybody shout, praise the Lord. Now, when people do not fear God, okay, kapag ang isang tao ay walang takot sa Diyos, okay, sabi rito sa Ecclesiastes chapter 8 verse 13, but things will not go well for the wicked person. He will not lengthen his life like a shadow, since he has no fear before God. Sa Tagalog po, basahin po natin. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. So mga kapatid, masama ang mangyayari kapag ang isang tao ay walang takot sa Diyos. Bakit po? Door is open to all kinds of injustice and moral corruption. Ang taong walang takot sa Diyos, mga kapatid, bukas ang pintuan para siya ay salakayin ng masama. Kaya makikita po ninyo, ang isang tao na walang takot sa Diyos, hindi takot gumawa ng masama. You see, sa atin, usong-uso yung babayaran mo lang, pwede nang pumatay. Di ba? 5,000 lang pala ang buhay ng tao. Bakit? Binabayaran ang buhay ng tao. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ikaw ay binili ng Diyos sa malaking halaga. Amen. Kaya ikaw ay napakahalaga. You are precious. Ikaw ay importante, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, importante ka, mahalaga ka, kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Now, pansinin po natin, sabi sa Romans 1 verse 29. Basahin ko po. Sabi rito sa Tagalog, para atin po itong maintindihan. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapangupasala. No? So, grabe po. Matindi po itong sinasabi sa banal na kasulatan. At sa verse 30, ganito yung sinasabi, slanderers, God-haters, haughty, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to their parents. So makikita po ninyo kapag walang takot ang tao sa Diyos, okay, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Ito po yung nangyayari kapag ang isang tao ay wala ang takot sa Diyos. Nagiging kurap ang kanyang pagkatao. Nagiging matindi ang kanyang kasamaan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, fear God. At alam niyo po, they live in rebellion against God. Ang taong walang takot sa Diyos, okay, lagi po silang nagre-rebelde sa Diyos.
Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magrebelde, ha? Amen? Now, where is our fear of God? Nasaan ang iyong takot sa Diyos? Meron ka pa bang takot sa Diyos? It is seen in the knowledge and wisdom we use in our lives. Is it seen by turning from sin? Is it seen by pursuing after righteousness, worship, and obey? The fear of God must govern every relationship and every action. Sabihin nga natin, Lord, ilagay mo sa puso ko ang banal na pagkatakot sa iyo. Inaanyayahan kitang tumayo sa oras na ito. We praise you, Father God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, we thank you so much, Lord. For your name is holy. For your name is holy. I enter the Holy of Holies, and I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Glory to God. Itaas niyo po yung inyo pong kamay. And we're gonna worship Him in the Spirit and in truth. For your name is holy. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Song. Oh, we praise you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. We praise This is our prayer this afternoon, Lord. you, Lord God. I-impart mo sa puso namin, Panginoon, ang banal na pagkatakot sa iyo. Hallelujah. Let's sing. Oh, we praise you, Lord. Thank you so much for your goodness, Lord. Hallelujah. Thank you so much for your love. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Oh, we praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Just open your mouth Hallelujah. and praise Him, praise Him. Hallelujah. Thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you for your grace. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Come on, just open your mouth. Praise Him, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, Thank you, hallelujah, Lord. hallelujah, we long for your presence, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Restore us, oh God. I-revive mo, Panginoon, ang aming mga puso. I-revive mo, Lord God, ang kalalagayan ng amin pong pananalig at pagtitiwala sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, rabasakataya rabahande. Yendo roboshiketi karababasanda. Rebabashika. Just open your mouth. Yes. The Spirit of the Lord is in this place. Like a mighty river. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, Jesus. And give Him the
of praise. Hallelujah, hallelujah. Come on, open your mouth, praise Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Give Him the glory. Give Him the honor. Hallelujah, Lord, we love you. We thank you. We praise you, Lord. We magnify your name. We honor your name. We exalt your name, Lord Jesus. Karapat-dapat kang purihan. Karapat-dapat kang parangalan, Panginoon. Hallelujah. Sakatakaya rabasande. Yendo lobo sikataka. Rakababo sindelebi. Rebaba sindorobo sikataka. Hallelujah, 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 hallelujah. The glory of the Lord is in this place. Hallelujah. The power of the Holy Ghost is in this place. Father, we ask, fill this place with your glory. Let the fire of the Holy Ghost be upon us in the name of Jesus. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Right now, Father, touch sikatakata-rabababasande. Touch sikotorabakanda-rabosikirababahanda. Be filled. Be filled. Sikoro sikatakaraka. Yendo sikatakatsasikaraba. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. We thank you so much, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh God. Thank you, Lord. For you are always guiding us, oh God. We thank you for the Holy Ghost. We thank you for your mighty presence, Lord. All glory and honors are yours forever and ever. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Itaas niyo po yung inyong pong mga prayer requests at atin pong ipapanalangin. Have faith in God, believe in the name of Jesus. Whatever your prayers and requests, ito po ay ibibigay sa atin ng Diyos. Lord, narito po ang kanilang mga handog at kaloob sa iyo, kasama ng kanilang mga panalangin. Nakita po ninyo ang desire ng kanilang puso sa oras na ito. And right now, Father, we claim an answered prayer right now. Inaangkin na namin, Lord, ang inyong divine protection sa aming pamilya, ang inyong pagsama sa amin pong pagtatrabaho, ang kalusugan, ang kalakasan, ang kagalingan. And Father, we thank you so much. We give you back all the praises and glory. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let give thanks with a grateful heart.